good afternoon. Para meron lang din ako may upload bukas is nagluto pala ako ng karne. Yung niluto ko is minced pork na meron po siyang garlic. So, lagyan natin. And minced pork na meron garlic. So, ito yun guys. Nagpipray muna ako bago kakain. Thank you, Father, Son, Holy Spirit. Lord, thank you po sa biyayang pinagkaloob mo sa akin ngayon. Maraming po salamat. Sana po lahat po ng katulong nakakakain ng maayos. At pati po yung mga whitey friends ko po. Salamat po. At huwag mo po din sana pababayaan ng anak ko. In Jesus' name, Amen. So Lord. Ayan guys, kain tayo. Alam nyo ba guys, pag nasa ibang bansa ka, dumistarte ka, kung paano ka makakakain. Walang kanin kasi dito, diba? Paulit-ulit na lang. Eto guys, ang nilagay ko dito, garlic lang, corn flour, at saka minced pork. Yun. Pinakakanin ko is yung gulay. Ayun. Yan, taro. Ayan. Maraming nagtatanong sa akin paano ko nakakayang mag-isa. Kasi una sa lahat, bata pa lang ako, walang nag-aalaga sa amin kundi yung lola namin. Kasi yung papa ko kailangan niya magtrabaho sa Manila. Iniiwan niya kami sa lola ko. Ang mga kasama ko puro lalaki. Kuya Jojo ko, Jericho, tsaka si Maki. Ayun. Kasi iba kong ate nandun sa Manila sa mami ko. Tapos yung isa nandun naman sa lola ko na sa Kapitan yun. Kaya nasanay ako mag-isa. Hindi rin ako pala kaibigan. Mga 3-4 lang, ganun. Noon nung bata ako, wala kasing nakikipagkaibigan sa akin kasi negra ako. Tsaka mahirap. Yung mga pinsan ko, namimili lang sila ng kakaibiganan. Kaya hindi ako gano'n nakikipagkaibigan sa mga kamag-anak ko. So, nagkaroon ako ng mga kaibigan. Yung taga Bulacan, taga Cavite. May classmate ako na best friend ko na si Queenie. Pero ngayon wala na kaming communication. Pero dito sa Singapore, na totoong kaibigan, si Mama Tess lang. Ano lang? Wala na. Yung iba kasi ginamit lang ako pang bayad utang nila. Kaya wala akong may tuturing na kaibigan dito sa Singapore kundi si Mama Tess lang. Ayun. Nagpapasalamat ako sa Diyos kasi lagi akong iniingatan. Tapos nilalayo niya ako sa mga taong bad. Kapag yung alam niyang malapit na ako sa panganib. Tulad nun kay Ate Rita. Maraming nagsasabi sa akin, buti na lang hindi ganyan na nakuha niya sa'yo. Kasi sa ibang tao sobrang laki daw nakuha niyang pera. Nagpapasalamat ako sa Diyos kasi sinave niya ako. Pero sana makonsyensya yun si Ate Rita. Pati rin yung si Mark, yung nirekomenda ng ate kong nagsukat. Ang laki na wala sa akin, sa totoo lang. Kung hindi ako nagdadasal, hindi ako madasalin na tao. Kung wala lang akong takot sa Diyos, siguro hindi ko kinaya tong ganitong sitwasyon kasi napakahirap nung nangyaring pagsubok sa akin. Ang laking pera na wala sa akin. Pero nagpapasalamat ako sa Diyos. Kasi ito yung wake up call ni God na huwag ako masyado natitiwala sa tao, kahit sa sarili kong kapatid, sa pamilya. Ayun, kasi madali akong magtiwala. Pero ngayon hindi na. Hindi na ako papayag. Kasi kawawa ako pagtanda ko. Tsaka yung anak ko. Kaya next year, ilang months na lang ang ibibigay sa akin ni Lord na pagtatrabaho dito sa Singapore. Hindi na ako magre-renew. Uwi na ako. So, ilang months na lang. 17 months na lang. 16 months na lang. Tapos na kontrata ko.
makahanap ako ng magandang amo para makapag-ipon ako uli. Mag-umpisa mag-ipon uli. Walang nakakaintindi sa sitwasyon ko na napakahirap ang abroad. Ito nga yung pagkain nga, nahihirapan na eh. Dumidiscard. Alam niyo, sa totoo lang, kaming mga OFW ang gumagawa ng paraan para makasurvive. Ayun. Kasi ang mga amo nga dito, kunwari lang sila na, uy, kainin mo lahat ng gusto mong kainin. Tapos mamaya i-check na lang, oh, bakit naubos ganito, ganyan. Kaya Kaya bago kayo mag-abroad, may anak kayo, apo, kung meron din silang, kung marunong lang sanang mag-budget, kung marunong lang sa buhay sa Pilipinas, makakasurvive kayo sa totoo lang. Kung meron kayong 10,000, makakaipon din kayo kung gusto niyo. Ako lang, kung meron lang akong trabaho sa Pilipinas na ang sahod ko 15,000, doon ako sa Pilipinas, ayoko dito sa abroad. Napakahirap kasi oo nga, sabihin natin, ang maganda lang sa pagiging katulong is libre yung bahay, wala kang babayarang ilaw, tubig, ganun. Pero kasi, ako kasi, di ba, sa Pilipinas ang dami kong binabayaran na tax, ganun, lupa o insurance, ganun. Ang habol ko lang dito, syempre ako, mag-isa lang akong nagbabayad ng tax, tapos nagbabayad ng insurance ko, wala naman akong katuwang sa buhay, syempre. Kaya wala naman akong choice at saka kailangan ko bigyan ng kinabukasan yung anak ko para hindi matulad sa akin. Kasi tulad nga ng sinasabi ko pa ulit-ulit, mahirap dito sa abroad at hindi siya madali. Pagkain pa lang, ayoko nang maranasan ng anak ko yung mga ganito. Ayoko maranasan ng anak ko yung ganito. Mahirap. Akala kasi nila, nagbibiro lang ako na akala nila magandang buhay dito. Hindi araw-araw Pasko. Hindi araw-araw mabait ang amo. Ang amo wala lang silang choice kasi ayaw nilang gumastos ng bagong katulong. Kaya syempre ako din practical. Kung practical yung amo mo, magiging practical din ako. Kung gusto niya i-renew, magtiis siya sa ugali ko, magtitiis din ako sa kanya. Ganun lang naman dito yung laban. Ang pinaka-importante sa akin kasi, na hindi niya ako sinasaktan. Hindi bali ng kuripot sa pagkain, wag lang niya ako sasaktan. Yun lang ang pinagpapasalamat ko sa Diyos. Na kahit kuripot ang amo ko, malaga hindi niya ako sinasaktan. Unless, yung iba diba sinasaktan. Kaya nagpapasalamat pa rin ako sa Diyos kasi kahit ganito. Pero may mga panahon din na syempre parang pagod ka na, nagsasawa ka na. Parang gusto mo rin ng ibang environment. Kaya nga sabi ko nga sa inyo, balak ko talagang umalis dito. Kaya ayoko yung masumbatan. Gusto ko nang lumipat talaga, as in talaga. Pag-pray niyo ko na sana pagkatapos ng kontrata ko, makaalis na ako dito, ganun. Pero, ipapaubaya ko pa rin sa Diyos kung ano yung gusto niya para sa akin. Lagi tayong magdadasal kasi yun lang yung kaming mga OFW ang sandalan namin dito, Diyos lang. Pag umiiyak kami, ang sumasalo ng luha namin ay unan. Pag nagsasabi kami ng problema, at tuloy ko, ako nasasabi ko yung problema ko dito sa YT lang. Ang hirap. Hindi ko ma-explain kasi alam nyo yung ako yung taong masiyahin na tao. Kaya hindi ko ma-explain kung malungkot ba ako or what. Kasi mas pinipili kong magdasal. Hindi naman ako perfectong tao. Nagkakasala din ako. Pero sinasabi ko sa Diyos na patawarin ako araw-araw. Kasi nakakasala ako sa isip at salita. Hindi ko naman gusto yung ganito. Kaso nga lang, minsan natutulak ka lang dahil sa mga tao nakapaligid sa'yo na hindi maganda yung environment. Kaya umiiwas ako sa tao. Especially sa Pilipino, sa pamilya ko. Yun. Para hindi na ako magkasala. Kasi nakakapagod eh. Tumatanda ka na. Tapos makikipag-anuhan ka pa. Ang ugali ko, pag akin. Ang iyo, ganun lang. So anyway guys, yan, malapit na matapos.
So bye guys. Gising na yung alaga ko. Baka marinig ako. Bye.